Sa bawat tahanan, may mga bagay na tahimik lang na nakamasid. Nakabitin sa pader, nasa ibabaw ng mesa, at araw-araw, sumasalamin sa ating buhay. Hanggang sa isang araw, may mabasag. Isang iglap lang, isang maling galaw, at ang salamin, nabasag. Para sa iba, aksidente lang. Pero sa ilan, simula ito ng 7 taon ng kamalasan. Ang paniniwala tungkol sa malas na dulot ng basag na salamin ay nag-ugat pa raw sa sinaunang panahon. Sa ilang kultura, pinaniniwalaan na ang refleksyon ng tao ay konektado sa kanyang espiritu. Kapag nasira ang refleksyon, may nasira rin daw sa loob. Sa lumang paniniwala, ang salamin ay hindi lamang refleksyon ng mukha. Ito raw ay refleksyon ng kaluluwa. Kapag ito'y nabasag, sinasabing may nasirang bahagi ng iyong kapalaran. Sa ilang pamilyang Pilipino, may mga ritual pa pagkatapos mabasag ang salamin. May nagtatapon agad ng piraso sa labas. May nagdarasal. May umiikot ng 3 beses para mawala ang malas. Hindi man ito pare-pareho, iisa ang layunin, umiwas sa masamang mangyayari. Sa Pilipinas, marami ang naniniwala na ang biglaang pagkabasag ng salamin sa loob ng bahay ay may dalang malas. May iba namang nagsasabing hindi ito malas, kundi babala. Babala na mag-ingat. Babala na may paparating na pagsubok. Ayon sa ilang pag-aaral sa human behavior, mas tumatatak sa isip natin ang negatibong interpretasyon kaysa positibo. Kapag may hindi magandang nangyari pagkatapos mabasag ang salamin, mas mabilis natin itong inuugnay. Ngunit kapag walang nangyari, nakakalimutan natin. Ngunit ayon sa agham, ang salamin ay gawa lamang sa manipis na material na madaling mabasag sa pressure o impact. Walang ebidensya na may koneksyon ito sa kapalaran. Gayunpaman, hindi maikikaila ang bigat ng simbolismo. Ang salamin ay araw-araw nating kaharap. Nakikita natin dito ang ating sarili, ang ating pagod, saya, at pagbabago. Kapag ito'y nabasag, tila may bahagi ng routine ang napuputol. Pero bakit nga ba hanggang ngayon, marami pa rin ang kumakabog ang dibdib kapag may nababasag? Takot ba sa malas? O takot sa posibilidad na baka totoo? Sa ibang paniniwala, ang pagkabasag ng salamin ay hindi malas, kundi paglilinis. Parang pag-alis ng lumang enerhiya. Parang pagtatapos ng lumang yugto. Kung may masisira man, maaaring may mas mabubuo. Sa pagitan ng pamahiin at realidad, isang tanong ang nananatili. Ang kapalaran ba ay nasa basag na salamin? O nasa paraan kung paano natin pulutin ang mga piraso nito?